So tara na, himayin natin itong Chapter 6 ng Special ADR Rules. Napakahalaga nito, promise. Nanalo ka nga sa arbitration, pero paano kung ayaw sumunod? Walang kwenta yan kung walang korte. Okay, heto ang roadmap natin para maging totoong aksyon yung papel na hawak nyo. Sa foreign awards, dalawa lang titingnan natin. Convention ba yan o non-convention? Sa Convention Award, patunayan mo lang na kasama sa New York Convention yung kabilang bansa. Madali lang. Paano kung non-convention? Dito papasok ang reciprocity. Bigayan lang yan. Kikilalanin nila tayo, kikilalanin natin sila. Siyempre, pwede pang pumalagang talo. Tingnan natin itong mga seryosong roadblocks nila. Kung walang kapasidad, maling abiso o palpak ang tribunal, naku, pwedeng ibasura agad ng korte yan. Ang pinakamatindi dito, kapag lumabag ang award sa public policy ng Pilipinas, blocked agad yan. Pero paano kung ipatupad ng trial court? Pwede pa bang umapela? Yes, sa Court of Appeals. Kaso, may catch. Kailangan mong maglapag ng counterbond na katumbas ng buong award. Mabigat yun. Right, move naman tayo sa domestic arbitration. Paano ba ang laro kapag dito lang sa atin? Dito sa atin, RAH 7 ang batas. Pero pag construction issues, diretso na yan sa CIAC. Wait, tandaan nyo ito. Bawal i-arbitrate ang minor de edad o legally incompetent. Bawal talaga. Finally, sino nga ba ang magbabayad ng gastos? Silipin natin itong tunay na presyo ng arbitration. May bayad yung arbitrator, biyahe, experts, at minsan pati abogado ng nanalo. Sagot mo pa? So ang general rule, the loser pays. Maliban na lang kung hatiin yan patas ng tribunal. Sa dami ng prosesong ito, sa tingin nyo ba nakatipid talaga tayo sa oras at pera?